Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So humabol pa nga at ganap na nga naging bagyo yung binabantayan nating low pressure area dito po sa may West Philippine Sea. Ito po ay itinaas ng Pag-asa sa Tropical Depression category kaninang alas 8 ng umaga. Ito po ay nabigyan ng local name na Jacinto o ang ating pang-5 bagyo ngayong August at ang ating pang-10 bagyo ngayong taon. Ang bagyong Jacinto po ay may taglay na lakas ng hangin na umabot sa 45 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 km per hour. Ito po ang bagyong Jacinto ay huling namata ng Pag-asa sa layong around 480 km west ng Subic, Zambales. Ito po ay kumikilos pa west-northwestward dahil pa taas ng bahagya yung pagkilos nito ay inaasahan natin na mamayang gabi or mamayang hapon yan po ay makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility compared sa kung kumikilos po ito pakaluran dahil nga pataas, mas later po yan ngayong araw makakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, malayo po yung kanyang center or gitna sa anumang bahagi ng ating landmass or kalupaan, pero kung mapapansin nyo, may mga kaulapan tayo dito sa Central at Northern Luzon na dulot ng inflow ng hangin o yung trough nitong ating binabantayang bagyo at meron ding pagpapalakas yan sa ating habagat na bahagya lamang na nagpapaulan naman dito sa western section ng Luzon at western section ng Visayas. Ngayon silipin natin itong official track ng Pag-asa para dito sa bagyong Jacinto. So narito po ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Jacinto. Kung mapapansin nyo nga dito ay medyo malapit na sa ating boundary line itong bagyong Jacinto. Kung pakanluran po ang paglabas niyan o ang pagkilos niyan, mas makakalabas po yan ng mas maaga. Pero dahil nga paitaas ng bahagya, base dito, later tonight pa natin ito nakikitang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay posibleng lumakas darating na Biyernes or bukas hanggang Sabado if ever mas malapit na dito sa area ng Vietnam at Southern China. Pinapakita dito, ito pong malalakas na hangin na directly associated kay Jacinto ay malayo po sa ating landmass or kalupaan. Ito pong kulay yellow-orange. Ganun pa man, meron pa rin po yung pagpapalakas o paghila ng ating habagat na siya pong nagdadala ng paminsang-minsang gusty conditions, particularly dito sa western section ng ating bansa. Ngayon, hindi natin nakikita mag-landfall or tumama sa lupa. Ito pong bagyong Jacinto at papalayo na rin po yan sa ating bansa. Pero again, meron pong epekto yung kanyang trough at habagat sa ating bansa. Yan naman ang silipin natin ngayon. Narito pong weather advisory ng Pag-asa para sa mga malalakas na pagulan na maaaring idulot ng ating southwest monsoon o habagat. Meron tayong mga possible na moderate at kung minsan heavy rains, particularly sa western section ng Luzon. Yan po ang areas ng Palawan at Occidental Mindoro. Meron din tayong mga possible na malalakas na pagulan dito po sa area ng Antique at Negros Islands. Yan po ay inflow ng hangin o yung ating habagat na siya pong nagdadala ng mga pagulan dyan po sa mga areas na yan. So narito naman ang ating satellite image para sa kalagayan ng ating kalangitan na nakaapekto sa ating bansa. Sa ngayon nga, meron tayong habagat o southwest monsoon. Kung mapapansin nyo, maulap ang malaking bahagi ng Visayas. Pero again, nagpapakita po yung ating araw dyan. At possible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Pag sinabing scattered, ibig sabihin meron tayong mga patches na mga kaulapan. At kung saan po matapat yung ating kaulapan, doon po tayo makakaranas ng pagulan. Pero again, may mga areas po na may mga butas yung ating mga pagulan or yung ating mga kaulapan. Kaya minsan, nagpapakita po yung ating araw. Mas maulap lamang po ang panahon natin dito sa Western Visayas, kasama nga dyan ang area ng Panay at itong Negros Islands. Medyo mataas din po ang ating tsansa ng pagulan sa Palawan area at Mindoro dahil naman sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Ganun din po ang panahon natin sa Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Northern Mindanao at Caraga. Pero again, may mga times na maganda po ang sikat ng araw dyan sa malaking bahagi ng Mindanao. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa areas ng Bicol region. Mas maganda po ang panahon natin dyan. Maganda po ang sikat ng araw. Ganun din po sa area ng Calabarzon. Pero again, possible po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Mas maulap lamang po ng bahagya yung ating panahon dito sa Metro Manila. Kasama po dyan ang Central Luzon. At possible din po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan. Ito pong mga kaulapan sa Northern Luzon ay inflow ng hangin o yung pagbali ng hangin natin na hinihila ng bagyong Jacinto. Ang malaking bahagi po ng Ilocos region yan, maliwalas po ang panahon natin dyan. Pero again, possible pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Again, although malayo po ang bagyong Jacinto at papalayo na rin sa ating bansa, mag-iingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan maaaring idulot ng ating habagat o southwest monsoon. Particularly dito po sa western section ng Luzon, dyan po sa ibabang bahagi nito,
ang Palawan at Mindoro, maging dito sa western section ng Visayas. At mag-ingat pa rin po tayo kapag nakakaranas tayo ng mga thunderstorms. Dahil kahit maganda po ang panahon, pag nakaranas po tayo ng thunderstorms, biglang buhos po yan ng malakas na paulan na may kasamang pagkulog at paghidlat. At dahil short-lived lamang po, posible pa rin po yung magpaba. At yan muna pagtalakay natin dito po sa Bagyong Jacinto. Muli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang tanghali po.